Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating panghapong programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po, ang inyong Kadiskarte forever. At syempre, mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting po, mula sa Kalakhang, Maynila. Happy New Year po sa ating lahat at naway maging malusog ang lahat ng ating mga mamamayan at ng buong mundo, lahat ng mamamayan ng mundo. No? At syempre, ang ating pong mga leaders ay gabayan ng Panginoon. Lahat tayo para lalo silang magtumibay na mahalin ng kanilang mga nasasakupan sapagkat sila yung ating pag-asa una sa Panginoon at ang mga leaders natin, ang leaders ng buong mundo ay magkaisa para sa katahimikan at kapayapaan ng daigdig sapagkat ang daigdig ay para po sa sa mga nilalang. Yan po. Dahil bago ang taon, siyempre, lahat tayo gusto natin ay maging maunlad at iniisip natin na maging successful sa lahat ng ating mga gagawin at mga binabalak. Pero hindi ho natin naisip. What kung tayo po ay nabigo? Yan, nabigo tayo sa ating mga iniisip o mga mga panaginip o mga dreams sa ating buhay. Kaya ito po ang pag-uusapan natin. Tips on how to fail this 2024. Na? Although ayaw natin pag-usapan yan, syempre ang gusto natin pag-usapan, paano pa tayo magiging maunlad? Pero dapat muna nating himaymayin at tanggapin kung paano at ano ang mga tips paano tayo kung tayo po ay mabibigo. Aba, ay sabi nga po ng isang writer na magaling, ang English writer na si Elizabeth Day, an English novelist, journalist, and broadcaster also. Sinabi niya sa kanyang librong How to Fail. Ayan pag-usapan natin. How to fail, kasi pinag-uusapan lagi. How to be successful. Hindi ho natin naisip. Hindi ho ba tayo nakatingin sa negatibo? Pero pagka negatibo ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin ay wala na tayong pag-asa. Kung tayo man po ay nabigo, hindi po katotohanan yan. Yan ang daan para sa magaling na successful na buhay. Kung alam natin kung paano tayo mabigo at gawin nating positibo ito para tayo ay patungo sa success. Di po ba? Sabi nga ho, refrain failure from viewing failure as a negative ending. Ganda, no? Ibig sabihin, tumigil ka ng kaiisip mo kapag ka ikaw ay nabigo. Ibig mo sabihin, pag bigo ka na, wala na, tapos na. Hindi po yun. Huwag po tayong magiging negative ang ating utak kapag tayong nabigo sa mga una nating pagtatangka upang maging successful. Sinasabi po, a learning opportunity, a stepping stone to grow. Yan po. Yung failure, kapag paulit-ulit mayroon tayong natututuhan, di ba? Halimbawa, nabigo tayo sa 1, 2, 3, 4 na beses, wag ho kayong susuko. Meron nga pong sinasabi rito na, it takes 20 years. Ano ba yun? 20 years ba? It takes maraming taon bago ma-overnight success, di po ba? Kasi yung trying hard natin diyan nakasalalay po yung success natin. Hindi 1, 2 beses, 3 beses, kundi so many times. Kasi kung kayo po ay susuko na at hihinto na dahil ilang beses kayong nabigo,
ibig sabihin, talunan na kayo. Si Mr. Talunan na kayo. Hindi mo maganda yon. Ang isipin po natin ay gawin nating hagdan ito. Isipin natin, ano yung mga failure natin? Paano tayo matututo sa ating mga kabiguan? Yan, gagawin nating hagdan tungo sa ating success sa buhay, no? Sabi nga ho, sinabi ni Miss Elizabeth Day, ang English novelist, journalist, and isang broadcaster din, sabi niya, everything I have learned from things going wrong. Marami daw ho siyang natutuhan dun sa mga bagay-bagay na mali, na nabigo siya, no? Hinimay-may niya isa-isa. Teka, sandali, ilan na ba yung mga mali ko dyan, na? Tinignan ho niya yung mga mali niya, ganun pala. So, yung pagkakamali na ilang beses, meron pa rin ho tayo matututuhan. I-reverse nyo ho, ibalik tanaw nyo, o pag-aralan nyo mabuti yung mga failures nyo. Saan kayo nagkamali? Sabi nga nung kanta, saan ako nagkamali? Di ba? Parang gano'n. Parang ang dating, positive pa rin. Kasi, kung titigil na tayo, no, ma-excite ko lang po sa inyo yung aking buhay, no. Nung ako po yung nagsisimula dito sa broadcasting, alam niyo po, 9 na taon na ako dito. Puro failure. Pero hindi ako sumusuko at meron akong tinatanaw sapagkat ang mga nakaraang failures ko ay napag-aralan ko, ganito pala yun. At siyempre, dumating ang mga taong makakatulong po sa atin at may magagawa, no? Iyon ho ang maganda. Hindi tayo nagre-rely sa ating sariling kakayahan o kaalaman. Siyempre, una sa Panginoon at siyempre sa mga taong nasa paligid natin at ganun din sa ating mga failures na pinag-uusapan namin nitong ating mga kasamahan na, Tita Mel, ano ba yung mga nangyari nung mga nakaraan na hindi tayo naging successful? Ganito, ganyan. Ayan. Pag-uusapan ho at mula doon sa inyong mga pinag-usapan, makikita ninyo na ito pala ang dapat nating gawin. Yan. Anything can go wrong. Will go wrong. Sabi ho nga ang lahat ng bagay kung talagang masama ang dating niyan, hindi negatibo ang dating, talagang mangyayari. Kaya lang, in His time, no? Kung ano man ang araw niya, darating ho yun. Pero ang tanong, ano ngayon ang gagawin mo kapag failure ka? Matatakot ba tayo? Uurong ba tayo? O magpupursige tayo? Iyon ang tanong. Nasa sa inyo ho yun. Nasa set of mind ninyo yan, di ba? Ano bang gusto ninyo? Kung ilang beses na kayong nag-fail, sumuko ka na kaagad. Pero hindi mo alam na yung palang huling pagtatangka mo, anak ng baka, yan pala ho ang magbubukas ng magandang pintuan para sa'yo. Kaya keep on going and striving, and of course, yung dedication ho natin sa ating mga sarili, no? At saka ano ba ang panuntunan natin sa buhay? If you arm with faith, hope, and love, and yun po, you can carry your future. You will prevail, pagka meron kayong hope sa puso at syempre determination, no? Meron nga po kayong pag-asa nakikita pero hindi kayo determined. Dapat ho magkakasama 'yon. Parang Ricardo sa ulam, no? Magkakasama, determination, faith sa sarili mo, and there is hope always, di ba? Pagka, number 1 po yung hope yung pag-asa na tinitignan mo mula doon sa taas. Siyempre, humihiling ka ng tulong sa Panginoon at nakikita ng Diyos kung gaano ka kasipag, kung anong pagpupunyagay mo. Sabi nga po, nasa Diyos ang awa, pero nasa sa ating tao ang gawa. Pagka yung punta doon sa Pokyaps, tapos dasal kayo ng dasal doon. Pinupunasan nyo pa yung paanong doon. Pagkatapos wala naman pala kayong ginagawa. Pabanjing-banjing lang kayo. Tulog lang kayo ng tulog hanggang 12:00 ng tanghali. Wala ho talagang mangyayari dyan. Di ba? Sinasabi ko po sa inyo, yung mga oras na nawala na sa atin ay mahirap na pong balikan.
Kaya pahalagahan po natin ang time. Time is free, pero pwede natin siyang gamitin, pero kailanman hindi na yan magbabalik. Kaya kung ano man yung mga dapat natin gawin, gawin na natin. No? Ito na po ang pagbubukas ng bagong pag-asa 2024. At sana po sa lahat ng mamamayan ng buong mundo, in particular dito po sa atin sa Pilipinas. Kasi nakakita po natin yung ibang mga mamamayan, wag naman magagalit sa atin, banjing-banjing lang, no? Wag na, ibahin na ho natin ngayon ang pagsusumikap natin ay magbibigay sa atin ng tagumpay. Siyempre, pag tagumpay ka, ang tingin sa'yo ng tao, okay ka sa alright di ba? Nire-respeto ka. Kung wala kang respeto mismo sa sarili mo dahil ayaw mong pagbutihan yung sarili mo, palagay mo, yung kapwa mo, re-respetuhin ka? Hindi po. Wala respeto sa iyo dahil hindi nakikita nakarespeto ka. Dahil sarili mo lang, hindi mo kayang dalhin. Yan ang mabigat, no? Ngayon, kung nakikita nila na nagsusumikap ka at talagang lahat ginagawa mo, kahanga-hanga po yung mga ganung tao na merong pagsusumikap kahit anong hirap, no? At saka sinasabi ko po sa inyo, ang nagsusumikap na tao, laging may kaakibat na tagumpay, no? Tsaka po ang tagumpay, hindi naman yan na ilalarawan sa pamamagitan lang ng pera. Hindi po. Marami yan. Pag isa kang matagumpay na tao, ibig sabihin, may respeto ka sa sarili mo. Meron kang binibigay na pagmamahal sa iyong pamilya, sa iyong sarili, sa komunidad, at sa kabuuan sa iyong bansa. No? Para maging karapat-dapat po tayong tawaging makabagong Pilipino. Sabi nga po ng ating presidente, mahal na presidente, PBBM, no? Para tayo ay makasama dyan sa program na yun. Wag ho nating isang tabi ang mga salita na yan o ilagay na lang natin sa balikat ng ating pamahalaan. Kailangan po bilang isang mamamayan, magsumikap ka sa sarili mo para kaakibat natin ng pagsusumikap ay kaalinsabay po noon ang pagbibigay natin ng kaunlaran sa ating bayan. Sapagkat ang bawat mamamayan kung nagsusumikap, isa siyang asset ng kanyang bansa. Di po ba? Tandaan niyo po yan. Pero kung tatamad-tamad ka, ay mabuti pa, mabura ka na sa mundo. Anong katuturan ho nun? Ano ibig sabihin nun? Kaya ka ba nabubuhay para kumain? Kumain lang? Hindi po yan. Malawak ang kahalagahan po ng buhay. Kaya habang nandito po tayo sa ating daigdig, pahalagahan po natin ang ating buhay, bigyan ng respeto ang sarili upang respetuhin ng kapwa at tanawin ng maayos ng kanyang kapwa ang kanyang mga achievements. Hindi yung puro yabang lang po tayo, wag po ganon. Kailangan may program tayo at syempre nakikita yon. Hindi lamang pang kayabangan o yung paglilingkod sa bayan. Siyempre, kaakibat ho nun yung kahit papano nadadala mo ang iyong pamilya sa maayos na financial aspect. Magaling po yan, di po ba? Siyempre, yung pag-iisip natin, sinasabi natin, ay, pera lang yan. Hindi po. Opo, totoo yun, pera lang. Pero, mahalaga rin po yan, no? Sapagkat sa bawat pagkilos ng tao sa mundo, kailangan po niya ang pera. Pero number one, syempre, yung pagmamahal sa kapwa at sa sarili, no? At kaakibat nun, yung kakayahan mo bilang hindi ka isang failure na mamamayan, kundi matagumpay dahil nga sa ikaw ay nagsusumikap. No? So, yan po, wag nating tignan yung failure ng wala na tayong pag-asa. Hindi po. Yan nga. Pangalawa, normalizing failure. Ano ibig sabihin no? Nino-normalize ba natin yung failure? No? Yung everyone ho, wala naman taong ipinanganak na successful agad di ba? Kahit na ho yung mayayaman dyan, siyempre, pinanganak siya. May gintong kutsara sa bibig, sabi. Pero hindi ho lahat ng pagkakataon ay ganun. Kaya nga, sinasabi ho natin,
the power of that idea na kailangan magsusumikap ako. Hindi yung ano lang ako dahil ako anak mayaman eh. Bahala na sa akin si daddy at si mami. Wag ko ganon, di ba? Sinasabi nga, kung ikaw man ay anak mayaman, abay magsumikap ka rin. Hindi kayong pwedeng dumikit-dikit lang doon sa mga magulang mo. Ipakita mo rin na merong kang kabuluhan at meron kang kontribusyon sa patuloy na pag-unlad ng pamilya mo tungo sa pag-unlad sa komunidad na yung kinabibilangan at sa kabuuan sa bansa. No? Sinasabi nga po, kayon, kung sa kabila nun, failure ay, sabi nila, nakakatakot, masakit tanggapin, no? Nakakatakot pagka medyo hindi ka naging successful sa unang birada mo sa iyong adhikain sa buhay. Parang natatakot ka na, tapos masakit ang puso mo. Parang, bakit ganun? Lahat ginawa ko na. Akala mo lang yun, no? Kung talagang lahat ginawa mo na, for sure, you'll become a successful person. Pero, kaya nga po tayo nagpe-fail dahil hindi pa natin itotodo, yun, ilalabas lahat ng ating kakayahan, no? Physically, psychologically, emotionally, lahat ng no? Pagsama-samahin natin para maging successful po tayo, no? At kaya sinasabi nga po ni Mr. Dicky Aguado, ng Hope Creating President ng Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park. Yan, sinasabi niya, sometimes it takes 20 years to become an overnight success. Aba, totoo yun. Halimbawa, yung isang businessman, ilang beses siyang nag-try sa business niya pero hindi umubra. Pero sa maraming taon, at the end, ay naging successful siya. Hindi po ba? Kaya nga sabi niya, it takes 20 years sometimes to become an overnight success. Yan. Pero pag narating niyo yung rurok ng success na yun, well, ang taas ng lipad mo. Kumbaga, yung pagpapahalaga mo sa iyong paghihirap, yung pagpapahalaga mo sa iyong pagsusumikap. At syempre, ang mga mahal mo sa buhay kung pwede lang palakpakan na silang lahat, no? Maririnig mo yung kanilang palakpakan. Well, sa wakas, naging successful din. Hindi pa po huli ang lahat. Ang bawat araw, ang bawat oras ay ibinibigay sa atin ng pagkakataon sapagkat nandito pa tayo sa mundo. Please, sabi nga wag nating aksayahin ang mga time na binibigay sa atin. Magsumikap tayo. At kung tayo man ay naging failure sa mga una nating attempt dahil sa napakaraming problemang dumating sa buhay, sino ba walang problema? Sige, taas ang kamay, sino yung walang problema? Ang gusto nyo ba, wala kayong problema, pero 6 feet below the ground kayo? Okay yun, alright, sa inyo. Meron nga po akong kaibigan, masayahing tao. Ang daming pangarap sa buhay, pero sa wimpalad na nagkaroon po siya ng sakit, at hindi po namin akalain na bigla na niya lang kaming iniwan dahil sa isang karamdaman. Kaya nga po sinasabi natin, hindi natin po alam kung kailan tayo magwawakas. No? Nobody knows except yung ating nagbigay ng buhay sa atin ng Panginoon. Kaya habang nandito po tayo sa daigdig, let's do our best na kung tayo man ay nabibigo sa mga pangarap natin, sa second time, third time, fourth time, 10 times or 20 times, go ahead. Don't stop. At gamitin niyo po yung mga failure na yan. Busisiin niyo saan kayo nagkamali. At mula doon sa mga failure na yan, makikita niyo rin ang inyong tagumpay. Ganyan ho kasi ganyan din nangyari sa akin. Nung una, dami kong pangarap. Bata pa ho ako. Ano yung pangarap ko? Maging isang professional, maging isang teacher, no? Alam niyo po, 17 pa lang nag-asawa na ako no? Sabi nga po nung tiya ko nung kinakasal ako, wala na. Sa labahan na lang yan, tsuring, sabi doon sa mother ko. Napaiyak po ako. Pero ang hindi nila po alam ay meron akong sariling balakin. May dreams ako na kailangan makapag-asawa ko somebody who will send me to college and
I was so lucky to see that man in the person of my bana, si Mr. Winfred. Siya po nagpaaral sa akin. Pero ipinakita ko sa kanya na hindi ka manghihinayang na pag-aralin ako sapagkat pinakita ko how responsible I am during those time. Lagi ko pong sinasabi, naalala ko, minsan sinabi niya sa akin, "Kid, bumili ka naman ng sapatos mo." Nung araw ho, ang sapatos, early 70s, 60s, 20 pesos lang, meron na kayo sapatos. Anong sabi ko? Wag na, tuition ko na lang, kailangan ko na naman ng pan-tuition dahil mag-e-end na naman ang semester. Alam niyo po, nung nakita na ako niyan dahil kaisa-isa naman akong anak na babae, sunod ko rin naman po yung mga gusto ko. Pero nung nag-asawa po ako, nilimot ko ho lahat yun. Binago ko yung aking mga patakaran sa buhay dahil meron po akong agenda, meron akong goal. At ayokong mag-fail po ako doon. Pero marami pong mga sagabal sa buhay ko ang nangyari. Pero hindi ko po inintindi yun. No, unang sagabal, hindi ko naman masasabing sagabal yun. Ano naman ho yun, yung gift nga sa akin ni Lord, yung dalawa kong anak. No, yung panganay ko, pangalawa kong anak, nung ako po ay nag-graduate, kapapanganak ko pa lang doon sa pangalawa kong anak. Pinanganak ko siya February 73. February, March, April, this same year, I graduated from college. Naging professional po ako. Yun ang una kong hiling sa Diyos. Pero marami po akong na-encounter na halos titigil na ako, pero my determination ay siyang nagtulak po sa akin at saka yung faith ko kay Lord. Sabi ko nga sa husband ko, kung ako ay walang pananalig sa Panginoon at hindi nagsumikap, palagay ko wala na ako. Kahit na pinaaral mo ko, pangatlo ka lang, di ba? Kasi pera mo yung ginamit. Pero una sa Panginoon, pangalawa sa akin dahil kung wala rin yung marubdob na hanga rin sa akin na maging professional, I don't think so na kahit pinaaral ako ng husband ko, magagawa ko pa rin yun. Kung tinamad na ako, dahil dalawa na nga yung anak ko, bali 3 na, kasi inaalagaan ko pa yung husband ko. Biruin nyo yun. Yan ang mahirap, di po ba? Pero yun, hindi ko dinadakila yung sarili ko. Ini-example ko lang po yun. Maliliit na example na yan, pero kung atin pong tutuusin, napakahirap gawin. Sapagkat naalala ko noon, pag nakapasok po ako ng 3 beses sa isang linggo, sapagkat ang pasok po Monday to Saturday, no? Panggabi ako dahil may pamilya na nga po ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Buti na lang hindi importante masyado ang attendance noon kasi hindi naman tayo high school Nasa college na tayo no? At never in my life na sa loob ng 3 taon at isang summer na binuno ko. Kasi nung nagkita ko kami ng husband ko, first year per semester lang ako Alam niyo po ba na wala akong nabiling libro? Hindi ako nagpabili sa kanya ng libro. Nagla-library po ako. Sapagkat nagtitipid po ako. Dahil ako umahawak ng sweldo niyang katiting. Siya pa lang ang nagtatrabaho. Dahil bata pa ho kami, siyempre hindi naman malaki yung sweldo niya. Pinagkakasya ko at nangungupahan pa kami ng bahay na 60 pesos a month, ibabat itaas. Pero ay bahay nung driver nung incheck na aming inupahan. Pero kumpleto, maliit na lang. Maliit nga lang po. At naaalala ko mo, hanggang ngayon, nung isang beses nga, nung nagkita kami ng brother-in-law ko naalala ko sabi ni mama sa akin, pag pumupunta siya dun sa bahay ko, kasi mga 3 bloke ang layo nun sa bahay namin. Pag pumupunta ko siya sa bahay namin, sasabihin niya, mama, bakit tinuubad niyo yung sinelas niyo? Ang kintab ng bahay mo, Imelda. Sabi sa akin, Kasi nakita niya siguro na bata pa nga ako, pero ayos ako sa bahay, kahit wala kaming kasangkapan. Naalala ko may sa amin naghahanap kasi kami ng jatulong dahil may anak nga ako maliit Sabi ng jatulong sa akin, meron ba kayong television? May nakita ka ba? Radyo, may nakita ka nga. Ayun talaga. Wala ko kaming television, wala kaming radyo. Ang amin lang pong kasangkapan ay isang lamesa na kainan sa umaga, tanghali at gabi, pero plantsahan sa gabi. Uso pa ho yun yung pamamalansya no? At ang aming kasangkapan, yung binigay po ng father-in-law ko na aming kama doon sa second floor. Yun nang natatandaan ko.
Wala kaming kasangkapan. Pero awa ng Diyos, nagkaroon kami ng sariling bahay. Ang yabang pa ni Imelda ngayon, may bagong kotse. No? Pang-5 kotse ko yan. Pero I'm so proud of my family, all my sons. Po, dahil silang lahat ay professional. We were able to send them to private schools in elementary, secondary, and of course in college. They're all professionals. Kaya wala po tayong alalahanin na kaya inaasahan po natin. At syempre, natutuwa po ako sa kapalaran nila. At sa ngayon po, yung mga apo ko, may nag-aaral po sa Ateneo. Meron akong apong kagagraduate lang ng nursing, nakapasa sa board, at ngayon po ay nagtatrabaho na siya sa Makati Medical, isang malaking, yan po, hindi pagyayabang. Yan lamang aking may pagyayabang, ang aking pamilya, di po ba? And I'm so proud of my sons, no? Kaya nga sinasabi ko, yung pagsusumikap, wag ho nating kakalimutan. And ito po, yung ating bagong taon ngayon, yan ang aim nating lahat dapat, no? May bagong buhay, may bagong pag-asa, bago lahat, pati muka. Di po ba? So maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal kong kadiskarte. Ay subaybayan niyo po ating mga programa at itong darating na itong mga panahon na to, marami po kami mga sorpresa sa inyo at magagandang mga bago natin mga broadcaster, no? At syempre mga bagong programa na nagbibigay sa atin ng mga magagandang mga tips sa buhay. Alam niyo naman. No? Siyempre, gusto ko pong batiin ang ating pong kaibigan at magaling na broadcaster, walang iba kundi si Mr. Samuel Asintado Gabot. Sir, ano ba kayo? Kailan ba kayo pupunta rito? Sige, pag hindi kayo pumunta, susugurin ko na kayo dyan. At siyempre po, ang ating mga kaibigan, yung Teacher's Talk, ang ating mga magagaling na teacher, Miss Eunice Abanto and Miss Emily Molo na travel. Nandun ho siya ngayon sa kararating ho lang niya galing Japan ngayon niya kung saan nagpupunta. Iba na talagang may pera. Sana all, no? Hindi po ba? At syempre yung ating pong kapitbahayan na magaganda at mababait, mga professional lahat. Maraming po salamat sa inyo, Mr. and Mrs. Lorenzo and Virgie Kuyugan na ngayon ay nasa Singapore. Well, I see their post na ang gagaling ho. Biruin nyo ho, sila ay able to travel because professional din lahat ang mga anak. Nakatutuwa, hindi po ba? At siyempre, yung ating pong pinagpipitaga ng chairman, Colonel Romulo Ilagan. Sir, thank you so much po sa your time. Salamat, maraming salamat po. At God bless. At sa ating pong mga kapitbahayan, mga minamahal pong kapitbahayan, lalo na po ang doktora ng bayan ng Pasita, walang iba kundi si Doktora Patricina Artus, Binaray Artus. Ay, Doktora, pasensya na kayo, pinuntahan niyo pala ako kagabi, pero na-late ako ng gising Ayan po. Mahal namin po kayong lahat. At syempre, ako po ay masaya dahil nakilala ko na yung aking mga kapitbahayan. Kasi dati si doktora lang kilala ko dahil alam niyo po, nagtatrabaho tayo. 3:00 pa lang gising na ang inyong kadiskarte, nag-aayos ng mga kailangan ng aking mga anak na kasabay ko pupunta ng Manila because they were in the high school during those times. At syempre, kailangan nila ang baon, yung kanilang mga kakainin na hindi ko naman sila pwedeng bigyan ng pera dahil hindi natin kaya, kailangan magbaon sila. So I have to prepare everything, magluto, etc. So I'm a very early riser, no? At syempre, pag alis ho namin, sabay-sabay kami. Pagdating ko naman, gabi na. So wala po akong time na makilala ang aking mga kapitbahayan na so many years pa lang na sayang na hindi ko sila nakadoo pampalad. Anyway, hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat sa inyo. At syempre, yung aking kapitbahay dyan, katabing-katabi ko, na kung saan ay malaking na itutulong po sa amin, si Mr. and Mrs. Locading. Yan, si Melly at saka yung kanyang asawang si Richard, no?
Yan. At saka marami pa ho, pasensya na kayo, hindi ko mamemorya yung mga pangalan dahil noon lang pong nagkaroon ng Christmas party doon sa aming bahay dahil it so happen na yung akin pong anak ang presidente ng Homeowners Association. So, yan po. Maraming salamat sa inyo. At hopefully, ito po ay panibagong yugto ng kapitbahayan ng Pasitawan. Thank you so much and don't forget to follow us, share us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. At binabati ko po yung aking mga kaibigan dyan sa abroad, the Garcia family of course, si Cholay and her guwapong husband, si Hil Ontiveros, my former co-teacher nandiyan dyan po sa San Francisco, California, si Josefina Zacarias, my comadre who is also based in saan ba yun? Sa California also, si Mrs. Banawel, Glo Banawel. And everybody, happy New Year po sa inyong lahat. It's of course, si Mr. Ogie Cruz, yan, ang isa sa mga pinagmamalaki naming guro sa mathematics. Isa na siyang matagumpay na guro din dyan sa, I think sa East Coast siya, no? So, at birthday lang yata niya. Belated happy birthday sa iyo, Ogie Cruz. We are so proud of you. Thank you so much and hanggang sa muli. Don't forget, we always say, I love you all. Bye-bye.